Welcome sa ating reaction and commentary channel. Ngayon po meron po tayong gagawin ng reaction video tungkol po dito sa sinabi ng ating Vice President Sara Duterte na iminumungkahi niya na madali lang daw umano magpadala ng eroplano para sa mga Pilipinong stranded sa gitna ng umiiral na sigalot sa Middle East. Yan po ang sabi niya. Gawan po natin ang reaction video. Bago tayo magsimula, kung di ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka. Simulan na po natin to. Let's do this. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. Magkakomento pa po ba tayo dito? Ang malaking kaibahan po kasi dito, Madam Vice President, ay yung COVID po ay wala pong lumalaganap na mga missile, no? At mga drones na nagbabagsakan sa mga bansang apektado ng digmaan dyan sa Middle East, no? Hindi mo po pwedeng ikumpara ang COVID, no? At ang digmaan ngayon dyan sa Middle East, no, na sinasabi mong madali na magpadala ng eroplano, no? Hindi po, malaki po pagkakaiba nun. Kasi po yung COVID, wala pong mga missile. At ngayon po, sa digmaan po na to ay saksaka po ng dami ng mga missile na lumilipad at bumabagsak sa mga bansang apektado ng digmaan, no? At mga drones, alam niyo naman po yan, Madam. Hindi ko po maisip kung bakit na ikumpara nyo yung panahon ng COVID dito sa panahon ngayon na meron digmaan sa Middle East. Ano bang gusto nyo mangyari dito sa ating mga kababayan, no? Na gusto nyo bang mapahamak sila? Alam nyo naman po na talagang hindi po pwedeng gumamit ng eroplano dahil nga umaatake ang Iran sa mga bansang apektado na yan, di ba? Regional war po nangyayari. Baka po pag lumipad po ang commercial plane, no? At sumlulan po doon ng ating mga kababayan, baka mamaya po matarget po sila ng Iran. So, dapat hindi niyo po kinukumpara yung panahon po ng COVID dito po sa panahon ng digmaan. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na clear. The mere fact na abogado po siya, si Madam Vice President. Hindi ko po maiwasang matawa talaga po. No? Common sense po gagamitin natin dito eh. Di ba po? No? Kasi kung siya po ay talagang alam niya po yung kanyang sinasabi. No, malalagay po talaga sa bingit ng kapahamakan ng ating mga kababayan kapag ginawa po yan na gumamit po ng eroplano. Dahil po lahat po talaga ng mga airspace na tinatawag ay talaga pong kumbaga nakahinto po lahat yan. Kasi po yung lalo po yung mga commercial flights. Kasi delikado po talaga. Yung mga airports nga po dyan sa Middle East, di ba? Particularly sa Kuwait, di ba? Sa Dubai, sa Azerbaijan, di ba? Kailan lang ay binagsakan po ng mga drones at ng mga missile na galing po ng Iran. Talaga pong nawasak po ang kanilang mga airports. Paano nyo po gagamitin yung sinasabi nyong eroplano na yan kung talaga pong meron pong digmaan? Kapag po nakita po yan ng Iran na may lumilipad po dyan na commercial flight, ay baka po mapahamak ang ating mga kababayan na sinasabi nyong gagamitan nyo ng eroplano. Diretso po natin to, no? Cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual. Siyempre yung mga DDS talagang agree sila dito, di ba? Kasi sabihin nila, buti pa itong aming Vice Presidente talagang nag-iisip. Talagang ginajing tumulong sa ating mga kababayan dyan sa Middle East, no? Para mailigtas sila. Di ba? Ganun po yung nila. Siyempre, kulto yan eh. Kulto yung mga DDS eh, di ba? Although hindi nila naiisip yung risk, di ba? Yung risk, di ba? Talaga pong hindi po pa pwedeng basta-bastang ganyan. At lahat po halos ng mga airports ay talaga pong nakatigil tigil lipad, di ba?
Hindi po pinapayagan basta-basta, kaya nga po marami pong stranded eh. Saan mo ilalapag yung eroplano? Saan airport mo ilalapag yung eroplano mo? 'Di ba? Diyan sa Middle East talaga pong hindi nga nila ginagamit ngayon yung mga airports nila, madalang. Dahil delikado pa nga po, no? Nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City. Pero sabi namin, sige, sumakay na kayo. Basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos, Ayun, ulitin po natin, no? Yung COVID po ay wala pong mga rumaragas ang mga missile saka mga drones na bumabagsak po sa kung saang lugar, lalo na po sa mga airport sa Middle East. No, hindi po ba pwedeng gawin 'yan, no? Kaya yung nga mismo mga may-ari ng airport sa Middle East, hindi nga nila halos magamit ng kanilang mga paliparan eh. 'Di ba nga, dahil yung karamihan pa nga po doon talaga pong nasira na, dahil po yun po ang tinatarget din talaga ng Iran, yung mga airports. 'Di ba? Ito po kaya po ganto siya, Gina G po ang ating Vice President na sabihin po tong mga gantong kataga. Nang dahil po sa statement po kasi ni Pangulong Bongbong Marcos regarding po doon sa gagawin niya o diskarte ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-repatriate o pagkuha ng ating mga kababayan sa Middle East. Panoorin po natin to itong video na to para po mas maliwanagan po kayo sa gusto kong ipahiwatig sa inyo. Ito po yung video na yun. Panoorin po natin. They are in constant contact with our embassy staff. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who have requested repatriation. We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan, para Ayun po, di ba? Narinig nyo. We are collecting assets, mga bus, mga sasakyan. Diyan po, kaya po nagre-react po ng ganyan si si Vice President Sara Duterte. Dahil nga po iniisip nila, bakit bus ang gagamitin mo, Pangulong Bongbong Marcos, no? Syempre, ano yon? Ibabiyahe mo yung bus? Mula doon, halimbawa, sa Qatar, no? Magbubus sila hanggang sa Pilipinas. Ilang araw yun, o ilang linggo yun, o baka nga buwan. Ganun po yung iniisip po nila, yung mga takang DDS, no? Hindi po nila alam at hindi nila kasi inuunawa. Kaya po sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gagamit sila ng bus ay para ma-transfer ang ating mga kababayan sa mga kapitbahay na bansa o lugar na safe, tulad po sa Oman, nung mga hindi po talaga ganong nababagsakan po ng mga drones ng Iran. 'Di ba? Namang hindi masyadong damay. Hindi po pwedeng gumamit talaga ng eroplano. Yun po yun. Kaya po ganito po ang gustong gawin po ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang itong mga DDS, alam nyo naman po, mahihina mga kokote nitong mga to. Ang pagkakaintindi nila, magbubus mula Middle East hanggang Pilipinas. Pakinggan ba po natin itong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos? We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan, para mabigyan tayo ng counting minutes. Ready na tayo para mailabas na sila. Diba? Para mailabas na agad sila. Ibig sabihin, halimbawa kung nasa Qatar o nasa Dubai, yung po talagang panay ang mga bagsak po na mga drone sa kamisal doon. Kapag nagkaroon po ng oportunidad, may window of opportunity, ay makalabas na po yung ibang kababayan natin doon gamit ang bus at dadalhin po sila sa mga lugar na hindi po apektado masyado ng ng digmaan na yan. Di ba po? Kasi nga po hindi nga po pwedeng gamitin ang mga airports ng mga bansa sa Middle East. Mga DDS, gamitin nyo yung mga pag-uutak nyo. Ito po kasi, di ba? Akala kasi nila, ang pag-unawa nila mula Middle East hanggang Pilipinas, kagamit lang bus lang si Pangulong Bongbong Marcos. Mga palongges talaga to mga to no? Balik po tayo dun sa usapin natin kanina. Kaya po minumungkahi ni ni Vice President Sara Duterte na madali lang naman talaga mag-ano ng eroplano. Di ba? Yung po yung sinasabi niya. Dahil nga nung COVID, ganun yung ginawa namin. Sabi niya, di ba? Mali po talaga pagkakaintindi. Kaya nga po bumanat ng ganun si Vice President Sara Duterte para ma-counter yung mungkahay na to ni Pangulong Bongbong Marcos na gagamit po ng bus at mga sasakyan.
na hindi po talaga naunawaan ng mga DDS na kala talaga nila ay gagamitin yon sa mula Middle East hanggang sa Pilipinas. Maling-mali po yun, hindi po ganon. Ang sinasabi po doon ni Pangulong Bongbong Marcos, yun nga, kasasabi niya ng kanina, no? Gagamitin yon kapag may merong window of opportunity at napayagan sila ng bansang yon na merong mga Pilipino na maialis sila doon, di ba? Sa lugar na yon na laganap ang pagbobomba para madala sila sa mga lugar na walang masyado o mismong wala talaga na bumabagsak na mga missile ng Iran at ng mga drone. 'Di ba? Yun po yun, hindi po babiyahe ng bus mula Middle East hanggang Pilipinas. Ay nako po. Diretso natin 'tong sinasabi ni Vice President. Pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Hindi ka nga papayagan ng bawa na lang sa Qatar. Hindi ka papayagan gumamit ng airport. Kasi nga delikado. Kahit i-search nyo, no, mga DDS, mag-search kasi kayo. Kulang kayo sa research mga DDS eh. 'Di ba? Kung anong inaknak na lang tong mga mga poon nyo, doon na lang kayo, oo na lang kayo ng oo. 'Di ba? Hindi nyo inuunawa yung sitwasyon. Ano, ilalagay yun sa kapahamakan ang ating mga kababayan doon? 'Di ba? Halimbawa na lang, nakagawa ng paraan itong mga DDS o itong si Vice President Sara Duterte. Nakakuha ng eroplano, no? At lumapag doon, halimbawa sa Qatar, no? Pero hindi mismong sa airport kasi bawal po talaga lumipad eh. Halimbawa may nalapagan sila doon, 'di ba? Nakalapag yung eroplanong sinasabi nito ni Vice President. At kinuha niya yung ating mga kababayan, halimbawa, tapos bilang lumipad ulit. Siyempre, unauthorized yun kasi hindi sa mismong airport ng bansa na yun siya lumapag eh, di ba? Siyempre, pag umere yun, kung hindi man sila na rat-rat nung papunta pa lang, yung paalis, siyempre, dadaan ka sa Iran, di ba? Makikita ng Iran ngayon yun, titirahin kayo ngayon ng missile ng Iran, pati yung mga drones. O ano na mangyayari sa ating mga kababayan yan, di ba? Dahil hindi nga otorisyado bawal nga gamitin ang mga airport. 'Di ba? Yun po yung sinasabi natin dito. Kaya nga po isipin nyo ang ating presidente kung pwede, no? Kung pwedeng gumamit ng airport, common sense ang gagamitin nyo. Kung pwedeng gamitin yung mga airport na yan diyan sa mga bansang apektado ng digmaan, ay malamang siyempre ay pinasundulo ni Pangulong Bongbong Marcos ang eroplano natin yung mga kababayan natin. 'Di ba? Obviously, walang go signal ng mga bansa na apektado ng digmaan. Di ba? Common sense po gagamitin yan. Kaya nga po ang option po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ay gumamit ng bus, no? O ng bus, no? Para kapag may window of opportunity, ililipat niya ang ating mga kababayan doon sa mga lugar na hindi apektado ng digmaan. Particularly sa Oman o kung anumang kapitbahay dyan sa Middle East, syempre, na hindi apektado ng mga drones na yan sa kanang missile attack ng Iran. Di ba? Ganun po yun napakasimpleng analogy po nun ay hindi po nila naunawaan. Tapos ikukumpara nito ni Vice President Sara Duterte sa COVID, yung pangyayari na to na ngayon po ay may lumilipad ng mga missile sa drone dyan sa Middle East. So ano mangyayari doon? Maipapahamak mo ang iyong mga kababayan dahil lang sa gantong sinasabi mo? Diba? Common sense ang gagamitin natin dito mga kababayan ko. Nako mga DDS, nako. Bakit ganyan yung mga pag-unawa nyo? Sarado ang airspace. Tsaka baka daw papagsakin yung aeroplano. Ayan no, kasasabi yan, di ba? Sarado ang airspace, baka pabagsakin ng eroplano. DDS yan ha. Oh, si Boss Dada to, correct me if I'm wrong. Oh, pakinggan natin sasabihin ni Vice President. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi Aray ko po. Yung kanina po natin sinasabi pa, yung kanina ko pa sinasabi, common sense, kung open ang airspace, di ba, dyan sa mga lugar na yan, ay matagal na pong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos yan. At kung hindi na po delikado. Ito po yan Sabihin na natin open ang airspace. Open ang airspace, di ba, pwedeng gumamit. Pero delikado. Di ba, delikado. Nagbobomba pa rin ang Iran. Isusugal mo ba ang iyong mga kababayan na sunduin gamit ang eroplano kung alam mong pwedeng targetin ng eroplano na yon ng Iran?
Common sense gamitin natin dito mga kababayan ko, di ba? Nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight. Ito po, no, magbasa po tayo ng comment dito. Dito po mismo sa pinapanood po natin, no. Wala pong daya to, ha. Panoorin natin yung majority o basahin natin yung majority ng mga komento ng mga tao na nakapanood po nitong sinasabi na to ni Vice President Sara Duterte. Basahin po natin. Ito po, ha. Malinaw po yan, ha. Oh. Help! Please take this woman away. Baka marami pang mahawa sa kabubuhan nito. Ito po, partida lawyer pa yan, ha? Ang galing. Okay, sige, mag-volunteer ka. Ikaw ang sumundo sa mga OFW. Go, 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 now na. Di ba? Yan po sinasabi natin, di ba? O yan, o. COVID and missiles pinagkumpara. Di ba? Ito po, binabasa po natin yung mga komento ng mga tao po, no? Tayo po mga ordinaryong mamamayan, no? Common sense po gagamitin natin dito, eh. 'Di ba? Isipin niyo kung sinabi ko po sa inyo, 'di ba? Partida po, abogada po ang ating Vice President. Pero bakit ganyan po yung takbo ng utak niya? 'Di ba? Ito po, hindi po tayo nagsasabi nito, nababasa niyo naman po siguro, no? Ito po, comment. Bobo talaga, iba ang COVID at iba ang missiles na sasalubog sa eroplano. Ha ha ha. Diba? Ang layo ng kwento niya, sus, ano ka ba? Puro talaga kayong pahamak sa tao. Diba? Oh, good Lord, sige nga, try mo. Tapos ito gusto nyo na magpresidente. Sasabihin mo ba sa Iran na stop muna attack nila? Kasi dadaan muna ang almighty Philippine Airlines. Ay nako po, 'di ba? Ito po dapat hindi na po niya talaga sinabi 'to, eh, 'di ba? Nakakahiya po talaga. Unang-una po, 'di ba, ang ating Vice President po ay abogada. 'Di ba, yung common sense hindi niya po pinagana. Ito po yung mga karamihan po sa nagko-comment po dito, karamihan po talaga rito ordinaryong tao lang. Ordinaryong Pilipino lang, pero may common sense. 'Di ba? Isipin niyo, 'di ba? Bobo nga hindi COVID ang giyera sa Middle East. Padala ka ng eroplano na wala kang proper coordination pa sasabugin ng Iran yon. Kawawa mga Pilipino dito. Ano? Pandesal lang ginawang palaman. Oh, 'di ba? Ito po karamihan po talaga ganyan po ang comment, 'di ba? Di po kagaya ang giyera sa COVID. Huwag po tayo yun nga, hindi ko alam kung mura ba to. Pag giyera po, need pa ng approval ng dalawang bansa ang safety para makalipad ang eroplano. Pag walang approval, pwede yan tirahin. Sige, BP, gawan mo, ikaw maglakad. Sakay mo mga taga-Davao. Padala ka eroplano at maganda sa Iran mismo. Palapagin ba? Di ba? Ito po, kahit basahin nyo, pumunta po kayo mismo sa video na to at basahin nyo yung comment. Hindi po tayo nandadaya. Yan po talaga yung mga komento. Wala na talagang magagawa kay Sara Ulo. Desperado sila, kaya hanap sila ng butas, 'di ba? Alam kaya nitong pinagsasabi niya? Oh, 'di ba? Maniwalag po 'yan, ha? Hindi po natin ini-edit 'yan. Galing po talaga 'yan dito sa channel na 'to. Oh, 'di ba? Sakto sa kanya yung tagline niya, ibalik ang topak at malalang sakit. 'Di ba? Oh, tapos pag binomba sila, kasalanan ng gobyerno, bobo talaga tong sayad na 'to, 'di ba? Sipin niyo, wala pa tayong nababasang yung agree sa sinasabi niya, dire-diretso to tayo nagbabasa. Sara ang yari sa iyo. Iba ang COVID sa giyera, oh, 'di ba? Oh, last two nating basahin. Hina naman ang ulo ni BP Sara, giyera yung sitwasyon sa Arab countries. Iba yung COVID sa giyera. Delikado, baka patamaan ng rocket ang eroplano. Tapos sisihin mo, Sara ang president pag nangyari ang aksidente. Ang naman, 'di ba? Oh, last po, padala ka na, madali pala, wag puro salita, oh, 'di ba? Oh, kahit basahin pa po natin yung mga susunod na yan, wala pa po akong nababasa dito na umagri sa sinabi niya. Kahit puntahan niyo po dito ang video po na to, ayan po, tingnan niyo yung title, BP Sara madaling magpadala ng eroplano sa mga stranded sa Middle East. Puntahan niyo po tong video na to ng News 5 Everywhere. Pakikita niyo po yung mga komento. Suyurin nyo, wala po talagang umagri sa sinabi na to ni Vice President Sara Duterte. Nako po. Ano pong masasabi niyo dito sa mungkahi
ni Vice President Sara Duterte na sunduin daw ng eroplano, at madali lang naman daw po talaga na kumuha ng eroplano at para masundo na raw po ang ating mga kababayan sa Middle East. Mag-komenta po kayo sa baba kung anong saloobin nyo. Huwag nyo kadilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito. Ingat ka. God bless and peace out. Bye.